kamusta ka? Ako si Kuya Paul and welcome sa Growing Christ. Pag-usapan natin ang isa sa mga topic na nakaka-relate ang lahat. 7 tips on how to handle difficult people, pero from a biblical perspective. Ang difficult people na pag-uusapan natin ngayon ay yung mga tao na minsan mahirap pakisamahan, medyo hindi magandang ugali, maiksi ang pasensya at talaga namang makita mo pa lang ay parang nanginginig na ang mga laman mo. Pero kapag nandun na tayo sa ganoong pagkakataon ay hindi na glorifying sa Panginoon. Hindi kasalanan ang magalit, pero kapag meron na tayong bitterness and hatred sa puso natin ay hindi na healthy para sa atin physically and spiritually. Pero don't worry, God's Word has practical and powerful advice para sa atin. Kaya kung ready ka na, simula na tayo. Number 1, respond with love and patience. Sabi sa Proverbs chapter 15 verse 1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kaysa mag-react out of frustration and anger, subukan naman nating ibahin ang response natin sa taong kinaiisa natin. Katulad ni Jesus, mag-respond tayo ng mahinahon at may pagmamahal. Naalala pa ba nung pinako si Jesus Christ sa krus? Hindi siya nagpakita ng galit at hindi niya sinigawan yung mga taong nananakit sa kanya. Alam ko mahirap itong gawin, pero when we choose gentleness, it can calm the situation and prevent things from escalating. Remember, patience is a sign of strength. Number 2, pray for the person. In Matthew chapter 5:44 says, love your enemies and pray for those who persecute you. Imbis na ubusin natin ang oras at lakas natin sa kakaisip sa taong nananakit sa atin, bakit hindi na lang natin sila patuloy na ipag-pray? Ask God to soften their heart and give you the grace to handle the situation. Prayer changes things, and maraming pagkakataon na kakapray natin sa mga difficult person and also the situation, hindi pala sila ang binabago ni Lord, kundi tayo mismo, ang puso natin. Number 3, set healthy boundaries. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15:33, bad company ruins good morals. Hindi masamang mag-set ng space and boundaries sa taong kinaiinisan natin. It's okay to protect your peace, lalo na kung toxic na talaga ang sitwasyon. Boundaries are a form of self-care and hindi naman nakakawala ng pagmamahal kung mag-step back ka habang nagpapakita ka pa rin ng kabutihan at respeto sa tao na yon. Number 4, overcome evil with good. Romans 12:21 reminds us, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kapag may mga taong gumagawa sa iyo ng mga bagay na hindi maganda o nakakasakit sa iyo, choose to respond with kindness. Hindi ito pagpapakita ng kahinaan, but actually shows strength and self-control. Kahit mahirap, iparamdam natin na kung paano tayo minahal ni Lord, ganun din ang ipaparamdam at ipapakita natin sa kanila. Number 5, seek reconciliation, but know when to walk away. Sabi sa Romans chapter 12:18, if possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Seek peace. Pero kung after all your efforts ay wala pa ring pagbabago, okay lang na mag-step back, pero patuloy lang natin sila ipanalangin. Palagi lang nating tatandaan na hindi tayo ang nakakapagpabago sa isang tao, kundi ang ating Panginoon. Number 6, forgive and let go of resentment. Ephesians 4:32 tells us, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Naintindihan ko na ang forgiveness ay hindi madali. Pero when we forgive, we free ourselves from the burden of resentment o sama ng loob. Tandaan natin, God has forgiven us, so we are also called to extend the same forgiveness to others. Number 7 and last, rely on the Holy Spirit for guidance. Galatians 5:22-23 reminds us about the fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi natin kaya lahat ito on our own, pero with the help of the Holy Spirit, we can respond in a Christ-like manner. So always ask for God's guidance in difficult situations. Sa pagtatapos,
At pag ginawa natin ang mga bagay nito, malay mo, si Kristo ang makita ng taong iyon sa buhay natin at maging daan pa ito para maka-experience siya ng tunay ng pagbabago dahil kay Jesus. I pray na si Kristo ang makita sa bawat salita at sa mga actions na lumalabas sa atin. Salamat sa iyong panonood at kita tayo sa susunod na video. Always remember na mahal ka ng ating Panginoon. God bless!